Bata man o matanda, hindi magkamayaw sa pagturo. Kanya-kanyang pili ng tipong flavor. Chocolate, strawberry o cookies and cream. Lahat excited magpalamig sa mini ice cream na sari-sari. Maingat na inaayos ni Paul ang kanilang cart at iba pang mga gamit bago isakay sa nirentahan nilang sasakyan na bibiyaya mula Cavite pa Quezon City. Noong araw kasi na yon, nakabook ang kanilang negosyo para sa isang birthday party. Simple lang ang negosyo ng mag-asawang Paul at Annalyn. Isang mini ice cream booth. Kung hindi raw makapili sa dami ng ice cream flavors, bakit hindi na lang sampulan lahat? Dagdag paandar sa kanilang maliliit na ice cream cone ang malapalet na lalagyan nito. Usually, di ba pag bumibili ka ng ice cream, malaki, isang flavor lang. Ito kasi pwedeng 5 eh. Naging konsepto ng business is maging madaling hawakan, Instagrammable. Cute lang siya. I mean, cute talaga siya tignan since market talaga origin is bata. Ang negosyong ito wala pang isang taon mula nang sinimulan ng mag-asawa. Sa puhunan lang na 20,000 pesos, hindi lang daw ito nagpapakool sa piling dahil ang kita hindi rin ang lalamig. Nagsiserve kami sa mga event like mga binyagan, mga kasal, corporate event, basta kahit anong klaseng event. Kada buwan, ang kinikita namin is parang 50,000. Labas na yung sahod ng tao, ng yung mga supply namin. Paano nga ba pumaldo sa mini ice cream na negosyo? Sumama kami kina Paul sa isang birthday party kung saan nakabook sila for the day. Kasabay ng pag-aayos ng venue para sa celebrant, inihanda na rin ni Paul ang kanilang ice cream booth. Siniguro niyang kumpleto ang gamit, kasama na ang freezer na laman ang sari-saring ice cream. Pagdating naman dito sa venue, usually ang preparation is 15 minutes. Nakadepende sa dami ng guest ang package na ino-offer nila Paul mula 6,500 para sa 50 katao hanggang 15,000 ang renta para naman sa 200 guest. Sa parting ito, higit 200 ang inaasahang dadalo. Part ng package na in-avail ni customer ay pwede kami mag-customize ng mismong palette. So, doon nakadepende yan kung anong team na meron sila. 30 minuto bago magsimula ang program, abala na si Paul at Annalyn sa pag-scoop ng mini ice cream. Para mapabilis ang trabaho, naki-scoop na rin ang kanilang staff. Unti-unti nang napuno ng mga bisita ang birthday party. Hindi nagtagal, naglapitan na ang mga guest sa booth ni Paul. Kanya-kanyang pili ng flavor ang mga bata. Pati adults na kasama, naki-ice cream na rin. Parang hindi na uubusan ng bisita na gustong makatikim ng ice cream. Approve kaya sa mga bisita ang paandar na mini ice cream? Cookies and cream, chocolate and vanilla. It's good. Good. Tataba ako lalo. Saka matutuwa yung mga bata sa mga iba-ibang flavor. Okay lang yung gantong kaliliit para hindi masayang. Karaniwan yung isang flavor lang sa isang cup. Tapos ngayon, madami siyang pagpipilian. Mas okay po pag may hawakan din pizza. Kung si Paul ay may mini ice cream, iba naman ang paandar ng mga taga-Norway. Ang hilig kasi nila gumawa ng higanteng ice cream. Sila ang may hawak ng world record sa pinakamataas na ice cream cone. Taong 2015 nang gumawa ng higanteng ice cream ang mga taga-Kristiansand sa Norway. Higit 10 feet ang taas nito at halos 100 kilo ang mismong apa o ice cream cone. Ang ice cream na ginamit aabot sa higit 1,000 litro.
pang world record nga. Ang binabalikang mini ice cream sa birthday party na ito, naging pansalba ni Paul at Annalyn mula sa palugin nilang negosyo na pagla-live selling. Na-notice namin nung 2025, until now talaga nag-lilo, as in humina siya. Sabi namin, anong next na gagawin namin? Sa paghahanap ng bagong pagkakakitaan, nakita ng mag-asawa sa social media ang isang mini ice cream business abroad. At ito ang ginawa nila ng sariling atake. Una, bumili muna kaming second hand na ref eh. Tapos naghanap muna kami ng supplier. Noong una, medyo mga mahal pa kasi hindi pa namin alam. Ang naging trial stage ng kanilang negosyo sa mismong birthday party ng kanilang unika iha. Actually, na-plan na siya na i-start na namin yung business. Pero talagang nilaunch siya during the birthday. Para tingnan namin kung ano magiging feedback ng mga bisita that time. 2 weeks after the event, yun na, may nag-book na. Mula noon tuloy-tuloy na ang matamis na swerte sa negosyo nila Paul. Mula sa isang second-hand na freezer, nakapagpundar na sila ng 5 pang freezers at ice cream stalls. Ngayon, may nabili pa kaming bahay. Parang hindi pa naman siya fully paid, pero yun yung paumpisa eh, yung nabili naming bahay na ita-turnover na. Ang 20,000 pesos na naging puhunan, napalago na at pumapaldo. Grateful kami kasi may tatangkilik pala ng ganitong business, no? Gusto pa rin namin mag-pursige para ma-expand pa yung business namin. Kami yung gusto lang namin gawin is makapag-ipon para sa future din ng anak namin, si Mikay. Hindi kalakihan ang naging puhunan ni Paul at Annalyn. Pero dahil sa kanilang diskarte at pagpupursige sa small but very cool na mini ice cream business, matamis na kita ang nabuo.